Ayan, no? Ano po ang survey ngayon ng SWS? Pinakamaraming gutom. 25.9%, mahigit sa 1/4, ang gutom. Dumaranas po ng kagutuman. Meron po silang meaning ng kagutuman. Ayan, more Filipinos families have experienced involuntary hunger. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng involuntary hunger? May mga nagugutom po kasi yung mga nagjejeta. Gutom po yun, pero hindi po yun involuntary. Voluntary hunger po yun. Konti lang yun. Ang involuntary hunger po ay ikaw ay gutom dahil wala ka talagang makain. Dumadami yun. Pero ang problema ng lahat, Duterte pa rin. Anong ginawa ni Duterte noong 2016 to 2022? Sino si Mary Grace Piatos? Paano ginastos ni BP Sara yung confidential fund, kahit confidential? Maraming gutom, maraming mahirap, mataas ang presyo ng bilihin, bagsak ang dolyar, walang pumapasok na investor, lubog tayo sa utang, napakaraming problema. Ang sagot nyo lahat, atakihin lang ang Duterte. Isisi sa Duterte. Mataas ang presyo ng bilihin. Kasi nag-conduct ng war on drugs si Digong. Dumadami ang mga... Eto pa. Sinabi na nga, nagwelga na nga, nagrally na nga yung milyon-milyong katao sa pangunguna ng mga iglesia ni Cristo. Sasabihin pa, hindi naman kayo majority. Konti lang naman yan na iglesia eh. Konti lang ang iglesia? Tanong, sino marami? Mas marami Katoliko. Correct. Pero yung Katoliko ba ay pro-impeachment? Utot nyo, Katoliko kami. Majority po ng Katoliko, maka-Duterte. Lalo na ngayon. O, tignan nyo. Yung Batang Remulla, nagpanukala na naman. O, ito po ang sinabi. Mayroon daw, may tsorya siya. Tsorya lang. Alam niyo po ba ibig sabihin ng tsorya? Ang tsorya po, ito ay kanyang paniniwala. Sariling paniniwala lang. Wala pa pong basehan. Kaya sila mag-iimbestiga. No? Binalikan niya yung 2022. October 2022. Haka-haka pa lang ni Remulla to. Mayroon daw grand Churi, grand conspiracy Churi. No? Pinagbatayan niya yung naganap noong October 2022. Tandaan niyo po, yung petsa na yan, importante po yan. Sino na po ba ang presidente noong October 2022? Si Duterte pa ba? Hindi na si Duterte. Sino na po? Si Marcos na. Kasi daw, nagkutsabahan daw tong mga pulis dahil yung mga nahuli nilang mga droga ay ibebenta pa sa market. At ayon sa tsorya nito ni John Vic Remulla, kasi binabaliwala ko lang sana dahil laki-laki ako sa rally. Akala ko ang epekto sa kanila, naku, tigilan na natin to lahat. Makinig na tayo sa milyong-milyong Pilipino. Hindi. Talagang may grand conspiracy theory kami na yung tinatalakay ng Quadcom na yung pagbibigay ng pabuya, reward system, na hindi napatunayan ng Quadcom, na wala pa nakakapagpatunay na yung tanging testigo na si Garma
ay lumabas na ng bansa, yun daw ang dahilan sa tsorya nito ni John Vic Remulla kung bakit yung mga droga na nahuli noong 2022 October, excuse me po, ay yun, magkaugnay. Yung sabwatan ng mga pulis doon para maibenta o makuha yung mga stock, may kaugnayan daw doon sa reward. Wala pang patunay. Tsorya niya pa lang, naiisip niya pa lang daw. Kaya sila mag-iimbestiga. Okay, pinag-uugnay niya na ngayon yung reward system di umano kasi kinakailangan pasamain nila di ba? Una nila yung inugnay, tandaan po ninyo sa Quadcom, inuugnay nila yung Pogo, yung pera sa Pogo, di ba? Tatandaan niyo yung gimmick nila. Nung hindi nila maiugnay yung pera sa Pogo para sa reward system, gusto kasi nila yung yung lahat ng masasama iugnay kay Duterte. Ang inaamin lang po ni Duterte, yun pong war on drugs. Umamin na nga, siya ang may pakana, siya ang utak, siya yung nagpa-war on drugs, kaya siya mahal ng tao. Ngayon, binunjag ni Garma na sa hindi malaintindihang pagkakataon at wala pong balak mag-imbestiga, tignan nyo, nakalabas po si excuse me po, nung nakalabas si Mayor Alice Go, putya, sangkatutak na investigasyon, di ba? Paano kayo napunta roon? Anong sinakyan nyo? Saan kayo napunta? Telenovela. Eto si Garma, may narinig ba kayo? Paano nakalabas si Garma? Ang alam natin lahat, na contempt yan, nakakulong sa House of Representatives. Bigla natin nabalitaan, nag-a-apply na rito sa US ng kung ano man yung ina-applyan niya. Siya lang naman nagsabi na may reward system Di ba? Tapos inuugnay nila yung reward system kasi maraming pera yung Pogo para masamang-masama na yung dating ng mga Duterte. Di ba? Sa drawing nga ni Hontevirus, nasa taas ng lahat si Duterte. Siya yung mastermind ng lahat ng mga krimen sa buong mundo. Hindi nila napatunayan yan. Ngayon, naghakot ng iba na naman to. Droga na naman. Na naganap noong October 2022. Sino ba presidente noong October 2022? Si Marcos. Kontrolado pa rin ni Duterte yung mga pulis kahit panahon na ni Marcos? Tindi. Ang tindi. Pero hindi po iimbestigahan yung panahon ni Marcos. Iba po tayo. Nakakalahati na po tayo. May droga pa ba ngayon? Politics po to Wala po tayo sa boxing. Teka, gusto mo ba ng balita sa boxing? Okay. Maganda yan. May mga nagtatanong sa boxing. Para may pahinga tayo sa... Unawain niyo po ito sinasabi ko O ngayon, may tsorya naman to si John Vic Remulla. Alam mo, Mr. President, okay lang yung Congress na magmatapang na mag-iimbestiga pa rin kami. Kahit na sabihin ng Pangulo, sabi ni Martin, dahil ito ang aming tungkulin. Ito sinabi ni Martin Tandaan po ninyo, yung impeachment,
Tamang yun yung pangunahin kasi yun yung nakasalang eh. Pero ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ang buong mensahe, hindi po literal na impeachment lang. Tigilan na natin yung politikahan. Unahin naman natin yung bayan natin. Kung may pag-uusapan kayo, paano lulutasin yung kahirapan, paano lulutasin yung corruption. Hindi yung pinipilit ninyo yung Duterte isangkot sa mga October 2022 na. Si Duterte pa rin na may kasalanan. Naganap yan October 2022. Si Marcos na presidente. Pilit na pilit po yun. Samantalang sinabi na po yan ni Pangulong Marcos. Naalala nyo? Nung sinabi ni Pangulong Duterte pala, nung sinasabi po ni Pangulong Duterte na 6 months wala nang droga. Yan yung inuulit-ulit ng mga kumukontra kay Duterte. Kalaban namin 6 months wala nang droga. Ano po sabi ni Duterte? Antindi pala ng kalaban ko. Mga generals. Malamang mga generals na police or militar. Sinabi ni Tatay Digong yan, yung gobyerno pala kalaban ko. Ganun po kalala yung droga. Pero na unti-unti po ni Tatay Digong yan. No, nakakawala po ang Pilipinas dun sa mga problema. Dahil sinabihan niya, sabi niya raw sa mga general, di ba? Tumigil kayo. Yun ang compromise niya. Pinatigil niya lang. Kung hindi, may paglalagyan sila. Alam niyo naman si Tatay Digong, ganun magsalita, pero pinangangatawanan nun. Bakit po kinakailangang importante to? Yung ugnay natin yung sinabi ni Tatay Digong. Yun yung inabot niya. Sabi niya, mga generals, sinabihan niya, tumigil kayo dyan. Kasi ako makakalaban nyo. Ganun kahirap. So within 6 years, nanahimik po pati yung mga, ang question, kung yan ay tapos na si Tatay Digong bago naganap yung event na yan, dalawa po ang tsorya natin dyan. Revenge na sila. Di ba? Para revenge tourism. Hindi kami nakapaglakbay. Maglalakbay na kami. Yung mga magnanakaw, yung mga walang hiya sa gobyerno, hindi sila nakapagnakaw na 6 years. Pag naging magnanakaw ba sila ngayon, isisisi nyo kay Duterte? Sa panahon nga ni Duterte, napigilan niya. Same people pa rin, pero panahon ni Duterte, hindi sila nakapagnakaw. Kung ngayon nakakapagnakaw na uli, kasalanan ba ni Duterte? Di ganun din po yung sa militar o sa mga pulis. Kung napigilan sila ni Duterte, nung nawala na si Duterte, umalagwa na naman sila, isisisi nyo kay Duterte? Logic lang. Hindi ko po kilala yung mga personalidad niya. Wala po akong alam dyan. Pero wag nyo pong isisi kay Duterte. Sinisisi nyo na nga si Duterte sa naganap noong panahon niya. Pati ba namang hindi niya na panahon, isisisi nyo pa rin sa kanya. Hindi naman po namatay yung mga militar na sinabi ni Duterte. Nakipag-compromise malamang, tigil na muna kami. Sige po, susunod kami. Hindi na sila umepal, natigil. Pagkatapos ni Duterte, nagutom sila ng 6 na taon. Ano sa tingin nyo gagawin yan? O kailan po naganap? After ni Duterte. Isisisi nyo, iuugnay nyo kay Duterte. Pwede nga po talagang mangyari yun. Na immediately after ni Duterte, magwawala yung mga yan. Parang mga nakalaya yung mga yan. Na pwede na naman nila ulit gawin ang gusto nilang gawin. Kaso nahuli sila. Bakit nyo isisisi kay Duterte yun? Eto ngayon ang problema. Nagsabi na si Remulla, si John Vic, na eto ang tsorya niya. Kaya pa iimbestigahan niya. Ngayon, kung kayo tauhan ni John Vic Remulla na mag-iimbestiga, ano sa tingin nyo lalabas sa investigasyon?